Hello, good day sa mga taga-subaybay at subscriber. Magbibideo tayo ngayon kung paano mag-update at mag-authenticate ng mga updated songs ng TJ Media Model 304P. Yung procedure nito parehas din ng Model 305P. May video na ako nito nung una pero hindi masyadong detalyado, kaya ngayon gagawa tayo ng bago. Mas detalyado ang gagawin nating pag-update at pag-authenticate. Kung first time nyong mag-update ng songs, kailangan nyo mag-install ng software ng TJ Media sa computer. Doon natin i-download yung mga bagong songs. At mag-create din tayo ng TJ Media folder. Doon naman masesave yung na-download na mga new songs. Ang computer ko, meron nang naka-install na TJ Media software. Meron na rin akong folder na nasa computer na TJ Media. Pero ito, buburahin ko mamaya, i-delete ko para makita nyo ang procedure magmula sa umpisa ng process. Ang kailangan nating mga accessory, itong smart card. Dito iniloload yung e-coin para makapag-authenticate tayo. Kailangan din natin ng flash drive. Make sure yung flash drive kaya niyang i-cover yung capacity ng mga i-update na kanta. Kung ang model ng player nyo 305P, kailangan nyo to smart card reader. Sa 304P hindi na kailangan dahil meron siyang built-in na smart card reader. Ito nasa ilalim mo. Ang una kong gagawin, gaya ng nasabi ko, i-delete ko yung TJ Media folder. Ito yung folder. Alisin natin. Punta ngayon tayo dun sa program na sinasabi ko naka-install na dito. Aalisin din natin. Punta tayo dito sa control panel. Tapos punta tayo dito sa programs and features. Hanapin natin yung TJ Client Service na program. Ito. I-right click natin, install natin. Ayun, uninstall. Tinatanong niya, are you sure you want to uninstall TJ Client Service? Lagay natin yes. Ayan, inaalis na. Preparing to remove.
Ayan, tanggal na. Kaya mag-start tayo from the beginning. Ang una natin gagawin, mag-create tayo ng TJ Media folder. Ilalagay ko sa desktop screen. So, i-close ko tong screen na to. Nandito tayo sa desktop screen, right click, click natin yung new folder. Lagyan natin ang pangalan TJ Media. Yan, meron na tayong folder na TJ Media. Pupunta tayo ngayon sa website kung saan natin kukunin yung software program ng TJ Media para makapag-download tayo ng updated songs. Bago tayo pumunta sa website, nag-install ako, lagay na ako ng flash drive dito sa laptop. Ito. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa website. Punta tayo sa address bar, TJ Media. Yun, lumabas kagad sa search, so TJ Media New Song. So, click natin yan. Ito na yon, TJ Media New Song Download. I-click natin yan. Yan ang lalabas na screen. Yung 304 tsaka 305P, parehas lang ang procedure niyan eh. Itong iba, hindi ko alam dahil hindi ko pa nagamit yung mga player na yan. So, ang gagawin ko, i-click ko itong 304P. Yan. Makikita nyo yung download period, ang latest, September 2023. Ang date ngayon, September 29 na, 2023. Lumabas yata ito about 3 or 4 days ago lang eh. Matagal kong inaabangan ito para makapag-update nga ako. Pero pag in-update natin itong September na to, cover na yung October niyan kasi every 2 months ang yung period nila. Pakikita ko sa inyo dito. Oh, napapansin nyo? Every 2 months ang gap. Kaya ito, covered na yung October. Ngayon, para malaman natin yung period na i-download natin, punta tayo dito sa remote control. Tapos, teka, i-direct natin sa screen. Yan. Kikita nyo sa remote control, itong new songs. Pre-press natin yung new songs. Yung, kung mababasa nyo, February 2022 yung latest song nitong player. So, ang i-download natin March 2022 hanggang September 2023. More than 1 year. So, gagawin natin ngayon, balik tayo dito sa computer. Papalitan natin itong download. Nga pala ito, may note sa taas. Oh. Kaya inunahan ko na
For new song download, please insert USB flash drive. So, ginawa ko na yon. Tapos, nakalagay dito, to the new song, download information below. Ito yung total capacity na kailangan ng hard drive para ma-cover nyo yung period na gusto nyo i-download. So, papalitan ko to, itong from March 22. Yan. From March 22 to September 23 ang i-download natin na new songs. Kung gusto nyo makita kung ilan ang capacity nun, ayan, 1.41 gigabyte. Kailangan more than 1.41 gigabyte ang capacity ng flash drive nyo. I-click ko itong download, pero lalabas yung program muna dahil wala pa tayong program na naka-install. Titignan nyo sa ilalim dito yung lalabas na program na software. So i-click ko itong click to download. Ayun o. Inahanap yung program installation is required nakalagay. So ayun after clicking the OK to confirm, i-install na natin yung downloaded na program. Kaya tignan nyo sa baba, lalabas dito pag kinlik ko itong OK. Ayun TJ Smart Client nakalagay. So, kailangan nating install ito. I-click ko yan. Ayun. I-click natin itong run. Ayun. Bine-verify lang niya to kung legitimate itong software. O, nawala. Ayun. Yan, ini-install na. Sundin lang natin itong instruction. Ayan Yan, pangalan niya TJ Media Client Service. Nasa C program. So, ibig sabihin niya, sa hard drive ilalagay. So, i-next na lang natin. Ready to install. Click next to start the installation. Yan, nag-i-install na yan. Kaya kung meron kayong naka-install na TJ Media folder at saka itong software program, pwede nyo nang skip ito. Diretso na kayong mag-download ng mga new songs. Ito, tapos na siya. Ngayon, nakalagay, successfully installed. So, close na natin ito. Ayan. Ayan, lumabas. Ito yung mga file. So, i-click ulit natin yung download. Ito, dito. Okay. Hahanapin niya yung folder na TJ Media. Yung mga bagong computer ngayon, pag kinlik mo yan, ang lalabas kagad, desktop and TJ Media folder. Itong sa akin, hindi. Luma ito eh. So, pupunta muna tayo sa hard drive, sa C. Hanapin natin yung TJ Media folder. Punta tayo sa user. Hanggang makapunta tayo sa desktop. Ang user, ito, tatlo yan, admin, public. Ito, ako yung pangalawa. Ayun. So, from there,
Hanapin natin yung desktop. Ayan, lumabas na yung desktop. Nandyan yung TJ Media. Yung kinreate natin kanina. Ayun. Click natin yan. Pagka okay nyan, mag-start na, mag-download yan. Yan. Matagal-tagal yan, so papatayin ko muna yung camera. Parang 94 file or new song yata yan, number 2 pa lang tayo. So papatayin ko muna to. Ang pag-download niya depende naman sa speed ng computer nyo. So itong sa akin siguro abutin ng 1 oras yan. Okay, patayin ko muna yung camera ko. Pagkatapos ng 1 oras, natapos din yung pag-download. I-click lang natin itong okay. Pwede na nating i-close itong screen ng website. I-double check lang natin kung talagang pumasok sa folder, no? Ayun, pumasok. So, ang gagawin natin, ita-transfer natin itong whole folder. Magta-transfer tayo ng copy papunta sa flash drive. I-right click ko to, copy. Punta tayo ngayon dito sa flash drive. Yan. Right click natin, i-paste natin. Yan, kinokopya na. Patayin ko muna tong camera. Mukhang matagal-tagal din to. Ayan, natapos na. Buksan natin kung bago natin alisin ang flash drive sa computer, tignan ko kung pumasok. Ayun, pumasok. Pwede natin ngayon alisin itong flash drive, i-safe eject natin. Eject. Save to remove. Pwede nang alisin. So itong flash drive na to, yung laman nito, i-upload natin sa player. Doon kaya mag-a-update tayo. Iseset ko lang muna itong player na i-update natin para makapag-start tayong mag-update at mag-authenticate. Ready na tayong mag-upload ng new song mula sa flash drive papunta sa karaoke player. Importanteng patay itong karaoke player pag in-insert natin itong flash drive dito sa USB port ng karaoke player. Pagka insert ng flash drive, ito turn on na natin ito. May mga number dito na magbabago-bago. Pag nag-zero siya, ibig sabihin tapos na yung pag-upload natin ng music. Start na natin. At titingnan din natin yung monitor, yung screen monitor ng TV. Ito, turn on ko ngayon. Ayan, makita nyo pati yung screen ng TV, nagkaroon ng system booting.
Ayan, nakalagay, now starting up the system. Ayan, ganyan siya for a while. Siguro mga 30 minutes siguro to. Patayin ko na muna itong camera natin. Pagka natapos ang pag-upload, saka natin itutuloy yung video. Ayan, pag nakita natin na may background na yung screen ng TV, tapos nag-zero din itong player, tapos nang nag-upload itong flash drive sa karaoke player. Ibig sabihin, updated na itong karaoke player natin. Meron na siyang new song sa hard drive. Pero hindi pa natin pwedeng magamit yung mga new songs dahil hindi pa authenticated. Kaya i-authenticate natin yan, gagamit tayo mamaya ng smart card. Sa ngayon, alisin na natin yung flash drive. Ngayon, i-authenticate na natin itong mga new songs. Ang unang gagawin natin, i-press natin itong reserve at saka 1 na button at the same time, sabay. Ayan ang lalabas sa screen. Naghanap siya ng pin number. Ang default number is 4 na 1. Gamitin natin itong remote control. 1. Punta tayo dito sa content update. Select. Punta tayo dito sa adding new validity. Select. Ayan, naghanap na siya ng smart card. Ang sabi, pagka insert ng smart card, i-press natin yung start button. So, insert na natin itong card. Press natin itong start. Ayan, yan ang screen. Wait for a few minutes daw. Smart card password. Gamitin na rin natin itong remote control. Ang password niya ni 12345678. So, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayan. I-double check natin kung tama yung data natin.
Ito, nakalagay current date of new song, September 25, 2023. Bago tayo kumuha ng new song, ito ang natin, January 2022. Actually, kasama na yung February dyan dahil every 2 months. Anyway, nakikita nyo to. Ito pa ang meron pa akong 13 e-coin sa smart card na to. Kaya pwede pa akong mag-update 13 times. Kasama yung ngayon. Ang gamit ng e-coin, one update equals 1 e-coin. Kahit na 2 years pa yung update nyo, isang coin lang ang gagamitin. Okay, tuloy na tayo dito. Tingnan natin, puro tama naman yan. So, i-press natin itong reserve button. Press natin itong reserve. Ayan, nagwo-work na. Ayan, renewal working. Tanyo yung e-coin ko naging 12 na lang dahil nabawasan lang ng isa. Tapos na. So, may instruction naman renewal of validity completed. Please press start button after removing smart card. So, pwede na nating alisin itong smart card. Tapos, i-press natin yung start button. Press natin itong start button. Ayun. So, mag-exit na tayo. Yan, up to date na siya. Hindi na siya nag-a-accept ng validity dahil up to date siya. Ngayon, punta na tayo sa main screen. Press natin itong cancel. Yun. Ayos na. Click natin itong new song. Tignan natin kung ano ang lalabas na number. Ayan October 2023 na siya. Kaya susunod na update kung every month kayo, November 2023. Okay? Yung sa Model 3 o 5P, parehas naman siya all the way except dun sa paglagay ng smart card. Kaya gaya ng nasabi ko kanina, gagamit kayo nito. Itong USB cable, ilalagay nyo dun sa USB port nitong karaoke player. Okay? Thank you sa panunod ninyo.